Okay, umpisa na natin Breaking news to guys. Impeachment po isinulong nitong si Romualdez at nitong si unanay na si Gloria Arroyo Macapal. Ayan, pakinggan po natin kung ano po ito. Balita ngayon na mayroon nga talagang sinusulong na impeachment. May kumakalat ng pinapapirmahan, mga kabunyog. Kagabi na-discuss ko na to, pero kagabi kasi parang chismis lang. Pero ngayon mayroon na Ito mga kabunyog, tingnan nyo yan. Ayan. Galing ito sa Billionaire News Channel. Yan Ayan. Mayroon ng impeachment complaint. Yan yung cover letter. Yan yung first page ng impeachment complaint. Ayan. Tingnan nyo yung In the matter of the impeachment of Jesus Crispin Boying Katibayan Remulla as Ombudsman of the Republic of the Philippines, complainants, tinakpan yung complainants kung sino yung complainants. Si Gloria Macapal Arroyo yan, si unanay, at saka si Romualdez. Kasi po marami din pong kongresista ang kakasuhan po nitong si Ombudsman Boying Remulla. Kasama na po dyan si Romualdez. At ito naman pong hayop na unanay na ito, na alam naman natin, di ba guys, kung ano po yung nakaraan nitong hinayupak na unano na ito. Until now, talagang mapanira po ito gustong-gustong bumalik sa kanyang pwesto. Ang kapal ng mukha mo, nanay, hindi ka na makakabalik sa pwesto mo. Alam lahat ng taong bayan ang background mo bilang isang presidente. Ang kapal ng mukha nitong unanay na to, no? Ayan mga kabunyog. Hindi pinangalanan kung sino. Ayan, impeachment complaint. Complainants through counsel respectfully state. So mayroon na mga kabunyog, mayroon talagang palang sinusulong na impeachment complaint sa Kamara. Alam nyo guys, kaya po isinulong itong impeachment na ito laban kay Boying Remulla. Siguro panggulo po ito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Lahat talaga gagawin nila para maudlot lang itong impeachment ni Sara Duterte, pero hindi kayo magtatagumpay. Once na magkaroon ng queue yan, kay PBBM, kay President Bongbong Marcos, walang mangyayari dyan sa impeachment nyo. Dahil alam naman ng presidente kung ano yung motibo nyo dyan, mga hindot kayo, mapanggulo kayo. Lalo ka na unanay, kapal ng mukha mong umepal. Hayop ka. Alam namin background mo. Hello, Garci. Inanto. Panggulo yan. Guguluhin nila yung impeachment ni Sara Duterte. Kaya nila isinabay yan. Pero ulitin natin hindi po magtatagumpay yung mga hayop na yan. Dahil kay President PBBM pa rin yung magiging dyan. Yung kapag, halimbawa, nagbigay ng queue. Itong si PBBM dyan sa Congress. Walang pipirma dyan. Nasa Pangulo pa rin yung huling halakhak. At alam ni PBBM ang motibo nyo dyan. Panggulo, laban sa impeachment trial ni Sara Duterte, at maprotektahan yung mga hayop na kongresistang makakasuhan ni Ombudsman. Ang kakapal ng mukha ninyo. Si Ombudsman, ginagawa niya lang yung trabaho niya, pinapatunayan niya sa taong bayan sa Pilipino, na pinapanagot niya yung talagang mga magnanakaw. Bakit nyo iipis si Boying Remulla? Anong meron? Anong dahilan nyo? Wala. Ang motibo nyo sa likod niyan ay guluhin yung impeachment trial ni Sara at maprotektahan kayong mga punyeta kayong magnanakaw dyan sa kongresista. Sa Congress. Medyo malungkot yan, mga kabunyog, dahil una, syempre, grabe na yung ginagawa ng ombudsman.
marami tayong nakikitang mga kinakasuhan. Grabe ang trabaho ng ombudsman. Tapos kung dadaan siya sa isang impeachment process, ay makakaabala yan mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Makakaabala yan. Saka hindi maganda. Bakit hindi maganda? Dahil ba sa kinakasuhan ng ombudsman ang mga dapat kasuhan? Tama. Tapos ngayon, i-impeach siya? Eh, ano pang ano natin? Ano pang mangyayari sa bansa natin kung ganyan? Ha? Nakakabunyog. Makakahati talaga itong Nung mga guys. panahon ni Martires, pinagtanggol niya yung mga corrupt. O di siyempre, pinotektahan niya yung mga corrupt, mga kongresista, Hmm. senador, mga opisyal ng gobyerno, sa Hmm. administrasyon. Ombudsman ni, ano yun ni Duterte. Yung Martires na yun. Dapat yun ang ma-impeach. Wala na pala, wala na sa pwesto eh. Dapat yun ang mapanagot. Dahil yung flood control na yan, nag-umpisa yan sa panahon ni Duterte. Yan ang katotohanan dyan. Sasabihin nila si PBBM daw, ang pinaka-mastermind ng flood control. Kung natatandaan ninyo, yung mahiya naman kayo, sa tingin nyo, ibubulgar ni PBBM yan? Kung siya yung mastermind at maapektuhan yung kanyang kurakot? Hindi! Mag-isip nga kayo! Duterte. Ngayon, hindi siya na-impeach. Kasi wala naman siyang sinasagasaan eh. Pero wala namang, anong nangyari? Lalong lumala ang korupsyon sa bayan natin at saka sinusuka ng taong bayan yung term ni Martires kasi walang nagawa eh. Ngayon mga kabunyog, ngayon itong kay Ombudsman Boying Rimulya, mayroon siya ginagawa. Mayroon talagang mayroong nakakasuhan. Mayroon man tayong nakitang mga mga kakulangan, pero at least may nagagawa. Tama. Ito mga kabunyog, hindi maganda itong development na ito. Kung totoo man ito, dahil kagabi diniscuss ko ito, pero hindi pa natin nakikita itong cover letter na to. Kaya, ito mga kabunyog, medyo seryosong seryosong bagay ito kung sinusulong nga yung impeachment na yan. Ano kayang grounds? Hindi pa natin alam. Siyempre naghahanap ng grounds yung kung sino man ang gumagawa niyan, mayroon na yang binubuong mga grounds, kinukumpleto na yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito kung maisulong nga ito sa Kamara, hindi maganda sa ating pagpapanagot sa mga korap na opisyal ng bayan. Hindi maganda ito kasi unang-una maaabala. Siyempre hindi naman pwedeng baliwalain 'yan. Hindi naman pwedeng baliwalain 'yan ni Ombudsman Boying Rimulya. Kapag sinulong 'yan sa Kamara, makakuha 'yan ng suporta. Hindi niya pwedeng baliwalain 'yan. Haharapin niya 'yan. Ngayon pag hinarap niya 'yan, maabala, madidistract ang ombudsman sa trabaho. Napakaraming trabaho ng ombudsman. Sa totoo lang, hindi lang naman yung anomalya sa flood control ang kailangang tugunan ng ombudsman. Marami pa mga kaso. Hindi lang naman tungkol sa flood control. Marami pang nakabinbin na mga nakafile na mga kaso. May kasong plunder kay Bongo, hindi gumagalaw pa yun. May mga kasong plunder kay Sara Duterte, hindi rin gumagalaw yun. Napakaraming kay Pulong Duterte. Ngayon, kung dito, mayroong haharapin na impeachment si Ombudsman Boying Rimulya, maaabala, madidistract. Kumbaga, bumibuelo na ang ombudsman ngayon sa pagpa-file ng mga kaso, pag-iimbestiga, tapos ngayon, biglang may ipa-file sa kanyang impeachment. Haharapin niya yan. Kaya ito, mga kabunyog, hindi magandang, kung totoo ito,
hindi maganda para sa bansa natin. Saka, hindi naman matatakot dyan si Ombudsman Boying Rimulya. Hmm. Wala naman eh. Kilala Wala naman namang natin si basehan yung Ombudsman impeachment Boying na yan. Rimulya. Hindi naman siya matatakot dyan sa mga kaso-kaso na yan, impeachment na yan. Kaya lang, maaabala nga. Maaabala. At saka wala pong basehan yung impeachment na yan. Ang tanging motibo sa likod niyan ay para guluhin, balahin yung impeachment na magaganap diyan kay Sara Duterte. At isa pa, para protektahan yung mga congressman na kakasuhan din po ni Ombudsman. At ang kinagigigil ko po dito, itong hayop na unano na ito, na alam naman natin po kung ano po ang nakaraan nito, ang lakas ng loob. Ang lakas ng loob mo para mag-file ng impeachment. Unano, ang kapal ng mukha mo. Alam na namin ang nakaraan mo. Alam namin kung anong panggagago mo sa bansa. Hindi ka namin paniniwalaan. At sigurado ako guys, hindi po makakakumpleto ng 106 votes yan. Tandaan nyo yan guys, hindi yan makakabuo ng 106 votes. Kasi wala namang basihan yung impeachment nila kaya Boying Rimulya. Tanging ginugulo lang nila etong magaganap na impeachment ni Sara Duterte. At para protektahan din nila yung kanilang mga kaalyadong kongresista na makakasuhan, lalo na yung si Boying Rimulya. Ay, grabe. Nakakagigil tong unano na ito no? Hindi ko rin alam kung bakit ba ito naging congresswoman pa rin. Sa likod ng mga kalokohan niya, nung siya pa po ay nakaupo bilang presidente. Hayop ka, unano. Unang-una, mandaraya ka sa eleksyon. Dinaya mo si Fernando Po Jr. Na obviously, si Fernando talaga ang panalo. Ang kapal ng mukha mo, wala ka sa kalingkingan ni Fernando Po Jr. Tapos, ikaw ang nanalo sa president bilang president. Hunyango ka. Kaya namatay si Fernando Po Jr. dahil sa sama ng loob, dahil sa ginawa mo. Hello, Garci. I'm sorry, Ang inang hayop na to. Ayoko na sana magbura kaso nakapanggigigil tong unano na ito Alam naman kasi natin guys kung ano po yung talagang nakaraan nitong unano na ito. Si neck brace. Tapos ang kapal ng mukha mag-file ng impeachment. Kung merong may impeach dyan at makakasuhan, siguradong yung unano na yan. Dahil alam naman natin magnanakaw yan hindi ko lang alam ba't binoto pa yan dyan yung unano na yan. Kapal ng mukha mo para makiepal. Para makisawsaw. Na alam naman namin ang motibo mong hinayupak ka sa likod ng pag-file nyo ng impeachment na yan laban kay Ombudsman Boying Rimulya. Ang guluhin. Ang impeachment ni Sara Duterte. At protektahan nyo yung mga kaalyado nyong magnanakaw dyan sa Congress. Pati naman itong tawag dito? Si Unano. Nakisawsaw pa. Di bali sana kung wala kang batik. Kung wala kang batik ng nakaraan mong Hello Garci, Unano ka. Ito namang si Romualdez, sumausaw pa. Bakit? Dahil makakasuhan ka? Kung wala kang kinalaman, huwag kang makisawsaw dyan sa mga pinaggagawa ng mga hinayupak na yan, lalo na yung unanay na yan. Ang kapal na mukha mo, Unano. Neck brace. Hello, Garci. Sinungaling. Mandaraya sa boto. Hayop ka. Ang kapal ng mukha mo. Guys alam natin, hindi magtatagumpay yung impeachment na yan dahil
kay PBBM pa rin yung huling halakhak. Pag sinabihan niya mga congressman na yan, huwag suportahan yan, hindi susuportahan yan. Dahil alam ng presidente, ang motibo sa likod ng pinaggagawa ng hayop na unanay na yan dyan. Ayan guys, pakilagay po yung inyong mga komento dyan sa baba sa comment section para mabasa natin. And huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Jude Pinas para sa Pilipinas at para po sa Pilipino.